mga ka-video okay, ito tayo ngayon para sa request ng ating mga ka-video okay natin dyan. Okay, meron tayo ditong driver unit na tweeter Pro HT driver unit at ang wattage niya is 300 watts 8 ohms mga ka-video okay, para sa request ng ating mga ka-video okay natin dyan na kung paano daw mag-testing or paano malalamang sunog yung ating mga coil at kung paano rin malalaman kung sira na ba yung ating coil. Kasi sa ating Twitter mga ka-video okay, minsan hindi pa sunog yung ating coil pero hindi na siya gumagana. May mga ganong pangyayari mga ka-video okay. Kung sisilipin natin yung ibang coil, medyo wala pa silang sunog. Okay? So akala natin okay pa siya pero may mga parte na putol na po siya. At magbibigay lang tayo ng tip kung paano natin malalaman kung sira at kung ano-ano ang kailangan natin gamitin at kung paano na rin natin palitan yung ating coil. Dito sa paraan na gagawin natin mga ka-video okay, kahit anong klaseng tweeter or driver unit or speaker na rin mga ka-video okay, pwede nyong i-apply itong gagawin natin ngayong araw na to. Okay, ito yung ating mga gagamitin. Tester, analog mga ka-video okay, pwede rin digital. So ito yung ating tester. Ang ating tester, para sa walang mga tester, ito naman yung isa nating paraan. Pwede rin tayong gumamit ng battery. Okay, ang available natin battery 9 volts. Pwede rin AA, basta bago pa mga ka-video okay. Kailangan din natin ng kahit maiksing wire. Okay, panduktong lang natin. So ito yung kailangan natin gamitin para matesting natin yung ating mga coil kung gumagana pa sila. Okay, ito yung ating mga kailangan. Tester, kung meron kayong tester. Kung walang tester, pwede rin kayo gumamit ng battery. So unahin natin sa tester mga ka-video okay. Okay, lagyan natin sa times 10. So kapag pumalo siya, good siya. Pero kapag hindi siya pumalo, putol po yung ating coil. So nakita nyo naman pumapalo yung ating tester. Ibig sabihin good pa po yung ating coil dito. At kung maririnig nyo mga ka-video okay, meron po siyang tumutunog-tunog dyan. Okay, pakinig ko sa inyo mga ka-video okay. So kapag pinagdidikit natin ng ganito to mga ka-video okay, kagaya nito, habang ito is naka-steady, and then ito naman is dinidikit natin dito, may maririnig kayong pumipitik-pitik kahit konti. Okay, ibig sabihin nun, good po yun mga ka-video okay. Next natin pang testing, battery naman mga ka-video okay, para sa mga walang tester. Okay, tanggalin natin yung plastic. So itong mahaba na to, ididikit natin sa ating terminal sa ating speaker. Kahit anong polarity mga ka-video okay. Kahit magkapalit kayo dito ng wire, okay lang kasi tinetesting lang natin. Okay, nadikit na natin sa ating driver unit. Ito naman, ipipix natin nakadikit dito. Saka natin didikit ng konti-konti dito. Para sumasaw-saw lang tayo mga ka-video okay. So kapag pinagdikit natin dito mga ka-video okay, kagaya nito, may maririnig kayong tumutunog. So pakinggan nyo mabuti ito mga ka-video okay. May maririnig kayo dyan. Yan po yung paraan natin pag-testing kung good ba yung ating coil sa ating tweeter sa pamamagitan ng ating mga battery or ng ating battery. Okay, ito po yung ating paraan at mga kailangan natin para matesting natin ng maayos yung ating mga coil kung okay ba. So dito mga ka-video okay pa yung ating coil. Next natin, aalamin naman natin kung paano natin malalaman kung yung polarity ba is positive at negative. Medyo dumikit yung ating coil sa loob ng ating magnet. Medyo mahirap siyang baklasin, siguro mga natanggal na yung hinang niya
or yung kanyang pagkakarolyo, medyo mahirap paklasin yung ating coil. Ayan, kumapit na siya mga kabidyo, okay. Okay, medyo nahirapan tayong baklasin yung ating coil mga kabidyo, okay. Dahil kumapit na or naipit na yung ating coil dito sa magnet. So, no choice tayo. Kailangan natin pwersahin. Pagka ganitong naipit na yung ating coil, hindi na maganda yung tunog. Ayan mga kabidyo, okay, naipit na pala yung ating coil. Okay, gumagana pa yung ating coil, hindi pa siya putol, pero naipit na yung coil natin ng ating magnet. So kailangan nating i-align ito mga kabidyo, okay, itong ating magnet na to. Kailangan nating i-align muna itong ating magnet. Ayan yung gap natin dito sa kabila, and then ito naman talagang ipit na ipit na. Okay, baklasin muna natin yung ating magnet. Okay, medyo nadagdagan yung ating trabaho ngayon. Baklasin muna natin mga kabidyo, okay. Gamit tayo ng flat screw. Okay, nabaklas na natin mga kabidyo, okay. So, kailangan pa natin ng pandikit na epoxy 5 minutes. Kaya lang sa ngayon wala tayong available na epoxy 5. Kaya raragbihan lang natin mga kabidyo, okay. Pero ang ginagamit talaga rito pandikit pagka ganito sa magnet is epoxy 5. Para may pakita ko lang sa inyo yung paraan natin para malaman natin yung polarity ng coil. Una, kailangan natin linisin ito mga kabidyo, okay. Pwede tayong gumamit ng liha. Okay, lihain muna natin para luminis ng konti. Para matanggal yung mga dikit-dikit. So, nalihan na natin mga kabidyo, okay? Okay, gagamit tayo ng rugby mga kabidyo, okay? Ulitin ko sa inyo mga kabidyo, okay? Ang gamit talagang pandikit dito is epoxy 5. At ngayon, wala tayong available na epoxy 5. Ididikit lang natin to sa pamamagitan ng rugby. Okay, habang pinapatuyo natin tong ating rugby mga kabidyo, okay, para mas makapit, papakita ko muna sa inyo yung ating coil. Okay, ito yung ating coil. Kapag nasira yung ating mga tweeter or hindi na gumagana or hindi na tumutunog mga kabidyo, okay, ito lang yung pinapalitan natin. Ang price ito mga kabidyo, okay, is naglalaro sa 300 to 400. Okay, ganyan po yung price nya, and then kayo na lang magkakabit. Mabibili nyo sa electronic shop, meron din sa mga Lazada, okay, sa mga online shop. So tatanggalin nyo lang to. So tatanggalin nyo lang tong hinang na to dito. Pag magpapalit kayo ng coil mga kabidyo, kaya importante meron kayong panghinang at LED tingga. Ito lang yung ating bibilin. Ito lang yung ating papalitan. Kagaya nito mga kabidyo, okay, ito is nabili natin sa Lazada. Ito yung ating coil na pampalit dito. Okay, ito yung ating available na gamit dito, pansangat natin, pang spacer. Ang magandang panggamit talaga na pang spacer is yung mga X-ray film. Okay, plastic lang po ito mga kabidyo, okay. Pang spacer natin.
So ayan, tama na yung space natin dito. Then babaklasin natin to. Ayan, makikita nyo mga kabidyo, okay, may space na para sa ating coil. So ganyan lang po yung pag-aalay ng ating mga magnet. Okay, itong coil na ito mga kabidyo, okay, is bago pa siya. Kung makikita nyo, ganyan yung magandang coil, makintab pa siya at wala pa siyang sunog. Okay, ito yung ating coil na bago. At dito naman, ang laman naman ito mga kabidyo, okay. Itong coil na to is hindi na bago. Pero pansinin nyo mabuti mga kabidyo, okay. Hindi na po ito gumagana. Pero kung papansinin nyo mabuti itong coil natin na to, wala po kayong makikita na sunog dito. Okay. Halos pareha sila ng kintab. Ito yung ating lumang coil. Ayan. Kaya para sa ating mga kabidyo, okay natin dyan na nagtatanong, oo, hindi pa po sunog yung coil natin na kagaya nito. Pero kung tetesterin nyo ito mga kabidyo, okay, hindi na po ito gumagana. Okay? So, gagamit tayo ng tester mga kabidyo, okay? Para ipakita ko lang sa inyo na hindi na po ito gumagana. Okay, tabi muna natin itong ating driver unit. Ang ating tester, okay, date natin to. Tingnan nyo kung papalo yung ating tester. Okay, hindi man na pumapalo yung ating tester. Kasi nga, sira na po siya. Kahit makikita nyo na makintab pa yung kanyang coil. So, alamin natin kung bakit hindi siya gumagana mga kabidyo, okay? Okay, unang gagawin natin, tester natin dito sa kabila. Ayan, alamin natin. Testerin muna natin dito sa kabak na to. So gumagana siya at pumapalo yung ating tester mula rito. Pag dinight naman natin dito sa kabilang terminal, hindi siya gumagana. Kasi dito sa wire na to mga kabidyo, okay, meron po dyang hinang. Okay, tingnan natin dito sa duktungan nitong kabak nito mga kabidyo, okay. Yung hinang nito papunta sa ating coil. Okay, testerin natin kung gumagana siya. So ayan, nakita niyo gumagana yung ating tester. Pumapalo yung ating tester, ibig sabihin good yung ating coil. So ang problema niya kadalasan is nandito sa hinang nito. Okay, yung pinakaduktungan nitong dalawang to ng ating rewind at nito. Okay, minsan pwede pa siyang remedyuhan. Okay, pwede nyo siyang ihinang dito, kaya lang talagang minsan bumibigay na siya. Hindi pa siyang gumana, kaya lang hindi rin tatagal. Okay, kasi kadalasan dito napuputol yung hinang dito sa pinakahinang niya. So pagka ganito, kailangan natin palitan yung coil natin. Okay, ganyan po natin malalaman yung ating mga coil kung sira na or hindi pa. Kaya kapag talagang hindi na tumutunog, palitan nyo na lang yung coil mga kabidyo, okay. Okay, next natin mga kabidyo, okay. Papaano natin malalaman yung polarity niya or yung positive niya at negative niya. So kagaya nito mga kabidyo, okay, wala siyang palatandaan kung asan yung positive at negative. Kasi sa ibang coil makikita nyo meron ditong red and then meron ditong black. So kapag may red, yun yung positive at yung black is negative. Pero kagaya nito mga kabidyo, okay, wala man lang siyang palatandaan na positive at negative. Okay, ganitong gagawin natin. Okay, ito yung ating driver unit. At ilalagay natin yung ating coil. And then ilalagay naman natin yung ating wire. Idudukto natin mga kabidyo, okay. Yan. Okay. So ganyan lang mga kabidyo, okay. Pinagdikit natin yung ating wire at yung ating coil. At ilalagay natin sa ating driver unit. And then ito yung kanilang dulo. Okay? So sa pagkakataon to mga kabidyo, okay, malalaman natin kung ano yung positive at negative.
Okay, itong battery natin, makikita nyo, may sign na negative. Negative to, at positive naman ito. Okay? Kahit saan natin idikit tong dalawang wire natin, sa positive ba or negative. Ayan, nakadikit na yung ating positive. And then, saka natin idudot-dot ulit yung ating isang wire. Pansinin nyo kung ano mangyayari sa ating coil. Ayan, tumalbog mga ka-video. Okay, ibig sabihin, tama yung polarity natin. Itong wire na to is positive and then ito yung negative. Ulitin natin. Ayan mga ka-video. Okay. So, tingnan natin. Itong wire na to is positive. Itong may sulat, negative. Itong walang sulat, positive. So, itong part na to, ang positive mga ka-video. Okay. Okay, meron pala siyang sign mga ka-video. Okay. Meron pala siyang pintura na white. Okay, so ito yung ating positive. May palatandaan pala siya. At kung pagpapalitin naman natin yung ating wire, kung baliktad man yung ating polarity, okay, ito naman yung kanyang reaction. Ayan siya mga ka-video. Okay, palubog siya. Okay, ito naman yung baliktad na polarity mga ka-video. Okay. Yan yung baliktad na polarity, and then ito naman yung tamang polarity. Yan yung tamang positive. Kapag tumatalbog pataas, yan po yung positive. Kapag tumatalbog pataas, tama po yung ating polarity sa battery. So yun na nga mga ka-video. Okay, kapag ang ating coil is palubog, ibig sabihin baliktad yung ating polarity. At kung patalbog naman or pataas yung kanyang coil, kagaya nito, yan po yung tamang polarity, positive. So titingnan nyo lang yung battery natin kung saan naroon yung positive. Ayan, ibig sabihin to positive, itong wire na to positive to, and then negative naman tong wire na to. Okay, yun po yung paraan para malaman natin yung polarity natin sa ating coil. At meron pang isang paraan para malaman natin yung polarity nito mga ka-video. Okay, yung ating wire mga ka-video. Okay, kagaya nito mga ka-video. Okay, kung papasinin nyo mabuti yung kanyang rewind, kasi dalawang patong yung rewind na to mga ka-video. Okay, yung ibabaw na rewind mga ka-video. Okay, yan yung kanyang negative. And then yung pinakaunang patong ng rewind, yan po yung positive. Okay? Kung malinaw yung inyong mata. So, yan lang po yung ating paraan para malaman natin yung polarity ng ating coil. Kahit anong coil mga ka-video, okay? Kahit yung speaker coil at kahit anong klaseng tweeter. Okay? At sa pagkakabit naman ng ating coil mga ka-video, okay? Okay, meron na tayong demo nito dati. Pasadaan lang natin. Okay, pag magkakabit tayo ng coil, kagaya nito, unang-una kakabit natin dito sa plastic na to, and then saka natin ihihinang dito. Syempre kailangan natin idikit to or gamitan natin ng rugby para dumikit siya, and then saka natin isasalpak dito sa ating driver unit. Okay, ganyan lang po yung ating technique para sa ating pag-repair ng ating mga tweeter at kung paano natin malalaman yung kanyang polarity. At yun na nga mga ka-video. Okay, nakita nyo yung ating technique sa ating mga tweeter or sa ating mga coil kung paano natin malalaman yung ating mga polarity or kung tama ba yung ating polarity ng ating mga coil, at kung paano din natin malalaman kung sunog na ba or pwede pa yung ating coil, at sa pag-aayos ng mga driver unit na wala sa align. So sana is nasundan nyo yung ating mga technique para may i-apply nyo rin sa inyong mga sarili mga speaker. Kasi kung ipapaayos nyo pa yan, medyo lalaki yung inyong expenses. So hanggang dito lang mga ka-video. Okay, sana ay nakatulong ang video natin ngayong araw na to para sa ating mga ka-video. Okay natin dyan na mga may problema sa kanila mga tweeter. Kaya hanggang dito na lang, sana ay nakatulong ang video natin ngayong araw na to
At sa mga hindi pa po nagsusubscribe sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page, subscribe na po kayo and notification bell mga kabidyo, okay? Para lagi po kayong updated sa ating mga ginagawa mga video and paki-like and share nyo na rin po yung ating mga video kung nagustuhan nyo. Kaya hanggang dito na lang at maraming salamat sa patuloy nyo suporta sa ating channel. Kaya hanggang dito na lang at maraming salamat at hanggang sa muli.